So magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalerista. Yan, welcome po sa aking YouTube channel ha. Pag-usapan natin etong si BP Sara na tila yata iniiwan na ng ilang mga DDS. Meron kasing ilan ako mga kakilala ng mga DDS vlogger na gusto nang bumalik sa poder ni Pangulong Bongbong Marcos. Meron ako yung mga dati kong mga kaibigan na mga BBM na naging DDS, tapos ngayon gusto na rin mag-BBM uli. Kasi nagsisisi sila sa nakikita nila kay BP Sara, nagsisisi sila, sinusuportahan nilang DDS ang Duterte ngayon. Hindi nila matanggap na etong si BP Sara puro kasablayan ang ginagawa. Eto mga kaibigan ko ng mga vlogger na to, mga talagang solid Duterte to. Tatlo rito mga taga Davao kasi 5 sila, 5. Tatlo rito taga Davao, yung isa taga Davao City, kaya solid talaga sila kay Duterte. Kay dating Pangulong Duterte, solid sila. Ngayon, nadidismaya na sila. Kasi nga etong si Inday, parang ayaw niyang lumaya yung tatay niya. Etong si Inday, parang siya pa yun nagpapahamak sa tatay niya, etong si BP Sara. Ganito kasi yan. Kung matatandaan natin si Attorney Kaufman, yung abogado ni dating Pangulong Duterte na napakalaki ng binabayad, kung di ako nagkakamali 150 million monthly ang bayad dyan. Syempre gusto niya makalaya si dating Pangulong Duterte kahit pansamantala yung interim release. Umapila etong si Attorney Kaufman doon sa ICC na ibasura yung kaso ni dating Pangulong Duterte kasi nga wala talaga raw basehan, walang saysay. Yun ang sabi ni Attorney Kaufman. Humihiling sa ICC. Kumbaga humihingi siya ng pabor na ibasura yung sinampang kaso kay dating Pangulong Duterte. Kaso ang problema, yung mga anak niya, si Pulong, sila Baste, sila Sara Duterte, pinagpipilitan nila na kinidnap ng ICC etong si dating Pangulong Duterte. Panay pa interview nila doon sa dahig na kinidnap etong si dating Pangulong Duterte ng ICC, pinakidnap ito. Kaya dahil dyan, hindi lalong nabasura yung kaso ni dating Pangulong Duterte. Hindi binasura. Kaya si dating Pangulong Duterte nakakulong pa rin ngayon. Ngayon, nag-isip na naman ng strategy etong si Kaufman. Kung paano makakalabas si dating Pangulong Duterte. Ang naisip niya, interim release. Kahit pansamantalang kalayaan, ngayon naghanap sila ng bansa. Kung di ako nagkakamali, Japan daw yung tatanggap kay dating Pangulong Duterte, Japan. Ngayon, hinihiling ni Attorney Kaufman na palayain pansamantala itong si Duterte kasi kahit matanda, kaya pa naman daw nito mag-travel. Ibig sabihin, kaya pa sumakay ng eroplano, kaya pa magbiyahe. Kahit na matanda, kaya naman niya, malakas yung katawan. Sa madaling salita, malakas yung katawan at maayos yung kalusugan. Yan yung sinasabi ni Attorney Kaufman doon sa ICC. Kaso, etong si Sara, bigla na naman bumanat. Sinabi niya, yung tatay niya natagpo ang nakahandusay sa sahig at walang malay. Dahil dyan, lalong hindi pinagbigyan ng ICC etong si Attorney Kaufman ng interim release si dating Pangulong Duterte kasi nga hindi kaya mag-travel. Diba? Hindi kaya magbiyahe kasi nga hinimatay nga Diba? Anak niya na mismo nagsabi yan, si BP Sara. Hinimatay yung tatay niya. O kaya hindi makapag-travel. Diba? Kaya dyan pa lang nakikita natin na parang ayaw ni BP Sara makalaya yung tatay niya. Dyan pa lang. Diba? Dyan pa lang kitang-kita na ebidensya na itong si BP Sara parang mas gusto niya pa nakakulong yung tatay niya kaysa makalaya. O kaya anong sabi ng nanay niya? Si Merman, anong sabi? Huwag nyo nang gamitin si Rodrigo Duterte para sa mga pansarili nyong interes, huwag nyo nang gamitin. Diba? Nagsalita yung nanay niya ng ganun. Kasi nga, nakikita niya yung paghihirap ni Duterte sa loob. At gusto niya rin makalaya siguro. Gusto niya na makalabas. Kaso, kahit anong galing ng abogado, kahit talagang magaling itong si Attorney Kaufman, kung ganyan naman yung pamilya, hindi rin talaga makakalaya yan. Kasi parang kinokontra ng pamilya, yung mga anak, yung mga sinasabi ni Kaufman.
Kaya malabo pa sa sabaw ng pusit makalaya etong si dating Pangulong Duterte dahil sa mga pinagagawa ng mga anak niya. O ano kinalaunan, last week, ano sabi ni Sara? Hindi na ako magsasalita patungkol sa kaso ng aking ama. O, ganun. Diba? Ganun. Kasi natauhan. O, kaya marami nagsasabi. Kaya rin siguro ayaw palabasin o ayaw nila ng mga magkakapatid makalaya si Digong, para raw masolo nila yung mana. Yan, chismis lang naman yan. Hindi tayo sigurado dyan, di ba? Yun ang sinasabing dahilan. Kaya raw ginagawa nila yan. Hindi tayo sigurado dyan. Basta, ang sigurado tayo, yung mga binibitawang salita ng mga magkakapatid na to, nakakapahamak sa kanilang tatay. Imbis na makalaya na sana doon sa interim release, sinabi naman ni Sara na hinimatay at natagpuan sa sahig at hindi na nakakakilala. Yun ang problema. Kaya lalong hindi pinayagan yung interim release kasi nga hindi na kaya ni Duterte magbiyahe. Yun ang sabi ni Sara kasi nga hinimatay. So, ipagpapalagay ng mga judge sa ICC na hindi na kaya magbiyahe ni Digong kasi nga matanda na, kasi nga hinimatay. Kaya dyan mga kababayan, makikita natin napakahirap ng sitwasyon ni dating Pangulong Duterte. Maliban sa nakakulong, ganyan pa yung mga anak niya. Di ba? So kayo, mga kababayan, ano masasabi nyo dyan sa pangyayari sa politika natin? Kaya hindi mo masisi yung mga kaibigan ko ng mga DDS na vlogger na gusto nang bumaliktad. So kung tutusin, may mga bumaliktad na nga di ba? Marami na. Mga matataas na malalaking personalidad, mga nagsibaliktaran na sa kanila. Wala lang ako sa lugar para banggitin yung mga pangalan nila kasi syempre tayo nakikinig lang naman tayo sa mga usapan nila, di ba? Wala naman tayo sa lugar para magbanggit ng kahit ano. Basta sinasabi ko lang, marami nang bumabaliktad at marami pang gustong bumaliktad kasi nga nakikita nila si Sara pinapahamak na yung tatay nila. Kasi karamihan naman dito, karamihan ng mga DDS, maka-Duterte. Rodrigo Duterte, maka-Duterte sila. At bilang lang, yung talagang makasara, bilang lang. Lahat yan, maka-Duterte. Bilang lang yung makasara. Diba? Bilang lang. Kaya, syempre, hindi mo masisi mga supporters niya kung ganyan, kung nasasaktan sa mga ginagawa ng mga anak niya. Kasi syempre, gusto nila makalaya si dating Pangulong Duterte, kaso hindi na makalaya kasi nga ganyan nga naman yung nangyayari. Di ba? So kayo, anong sa tingin nyo? Makalaya pa ba ito si dating Pangulong Duterte o talagang mabubulok na to sa kulungan dahil nga naman, syempre, mabigat yung kaso niya. Mabigat, di ba? Talagang pag bubunuin niya yan dyan sa kulungan habang nililitis, nakakulong na siya. Di ba? Yung problema. So kayo mga ka-BBM, ano masasabi nyo sa video natin ito ngayon? Huwag niyo po kalimutan paki-subscribe at paki-share po itong video natin ito. Salamat.